is the volume of the interior of the house in cubic centimeter. So, naglagay na lang po ako ng picture dito sa gitna. Kasi, kung iisipin natin, iba't iba po ang sukat, 3. So, hindi siya cube, hindi siya square na iisa ang side. So, siya ay somehow pa-rectangle. Sabi dito, bahay siya. So, 50, 26, and 8 feet. So, isipin natin na itong kahon yung bahay, yung pinakasinusukat. Pwedeng yung pahaba na nakikita nyo, yung 50 feet, kasi siya yung pinakamahaba. And then 26 feet, yung kabila. And then yung 8 feet, yung tangkad. Pwedeng ganun po ang gawin natin. Alam ba kung paano mag-compute ng surface area? Hindi ko kayo nakikita, so kailangan kong Alam ba kung paano mag-compute ng surface area? Alam naman natin na ito ang bahay na tinutukoy dito ay somehow pakahon ang itsura. Kung kukuhain ng surface area, ibig sabihin yung mga sides. Kung iisipin nyo ang shoebox, yan, shoebox, ilan po ang sides niya? Ilan po ang sides ng shoebox? Go, mag-unmute na. Hindi ko makikita kung sino ikaw. 4 po. 4. Hindi. 6 po. 6. Yan, tama. Thank you. So, 6 po ang sides. And kung maiisip natin, iba ang sukat ng haba, nung tangkad, at saka nung kabilang side. So, parang ito po yun. 50 feet by 26 feet by 8 feet. So, kailangan natin computein daw yung surface area in square meters. So, dapat naka-meters. Ang given sa atin naka-feet. So, wag mo nating pansinin yung naka-feet. Sa dulo na natin, i-convert into meters. Ang kailangan mo nating makuha is yung surface area. No? So, ibig sabihin, isipin nyo yung shoebox nyo dyan sa bahay. Kung may shoebox tingnan yung 6, di ba, ang sides? Yung taas at yung baba, magkasukat, di ba? Yun ang unang dalawang side. Magkasukat, so 2. Tapos yung kabilang dulo, doon sa kabilang dulo naman, magkasukat din. At yung kabila, doon sa kabila, magkasukat din. So in short, 3 iyan na surface na tigda-2. Taas, baba, kaliwa, kanan, at yung kabila sa kabila din ulit. Nai-imagine nyo ba yun? O kuha kayo ng shoebox kung hindi nyo nai-imagine dyan, or kahit anong pa-rectangle type dyan. Pero best example na ay shoebox. So, kung ganyan po ang mangyayari, iyan ay, kung yan ay i-drawing nyo, tapos iba't iba ang sides, dapat magkaka-time siya sa kanilang mga sarili. So, magkakaroon dapat tayo ng 50 times 26, 50 times 8, at saka 26 times 8. Ano po? Yung 50, itatimes mo dun sa 26, itatimes mo din sa 8, tapos yung 26, itatimes mo sa 8. 3 sides. 3 sides na tigda-2. Kaya po, yan ay, kuha kayo ng papel ngayon, ganito ang gawin natin. Ganito ang gawin natin. Hindi ako makapag-draw dito. Sige, wait lang. Wait lang ha, baka kasi ito ang hirap ng online. Sige. Sample daw po. Yan po yung box na kahon, ma'am. Yan po yung box, Yan po ang aking shoebox. Itong nasa taas, for example, itong nasa taas, yan yung 50 feet. Okay, wala tayong problem. Itong gilid, yung height, for example, yan yung 8 feet. Wala tayong problem dyan. Itong height dito. Nakikita nyo, itong pahaba na dito naman sa taas, yun ang 26 feet. Yun ang ating gagawin.
So, yan po yung mga sukat. Yung 50 yung haba, yung 8 yung taas ng box, tapos yung 26 feet yung pakabila. Naintindihan? Kaya kung dito, side by side, ang unang side, ang number 1 na side, itong nasa pinakaharap guys. Ito ang unang side. Itong 50, ay, ibahin ko ang color. Ibahin mo nga ang color at kami nalilito na. Ulit. So, ang una nating side ay itong unahan na to, 50 by 8. Tapos, itong 8 by 26. Tapos, yung 50 by 26. So, tatlo po ang faces ng shoebox na iba't iba, na tigda dalawa. Kaya, meron tayo dapat 50 times 8, 8 times 26 at 26 times 50. Ano po? Natigda dalawa. Kaya kung gagawin natin yung lahat, get your calculators. Get your calculators muna. Kuhanin po ang mga calculator ninyo. Kuhanin po ang inyong mga calculator. 50 times 8 po muna. Get your calculator ha. 50 times 8. 400. Maalam kayo mag-store ng values? Maalam po kayo mag-store ng values? Sa calculator? Sure ha? So, I bet naiintindihan nyo ha? Okay. So, 50 times 8 is equals to 400. Alam mo na dalawang side ang pareha. So, i-times 2 na po natin ito. 800. I-shift store po natin sa A. Tapos, yung isa naman is 50 by 26. So, 50 times 26, 1,300 times 2 kasi alam natin dalawang side na ganito. Store na natin sa B. Okay? Tapos, ang last side is yung 26 times 8. So, 208 po ang sagot. Dalawa ang side na ganyan. So, 416. I-shift store po natin sa C. Ngayon, ipag-add po natin lahat. Alpha A plus alpha B plus alpha C is equals to 3,816. Nakuha nyo yung 3,816? Sorry, wag niyong pansinin niyang 39. Dapat 38. Okay. Nakuha niyo ba yung 3,816? Okay, Pia, Ebora, Libwet. So, nakuha ha. Sabi nakuha. Sabi niyo, nakuha niyo yung 3,816. Ngayon po, naka-fit squared yon kasi area yon diba? Naka-squared pag area. Ang gusto po ay in meters. So, i-convert po natin ang feet squared into meter squared. So, ang isang feet ay 0.3048 meters. Kakancel lang ang feet, so naka-squared po yun kasi ang feet squared natin ay naka-square so dapat maging meter squared din. So, yung sa conversion is squared din po natin. So, ngayon, 3,816 times 0.3048 squared. Squared po yun ha. Tingnan nga kung makukuha ang 354.52 meters squared. Nakuha nyo ba yung 354.52, De Ramos? Okay. Sige ha, nakuha ha. So, 354.52 meters squared. So, yan po ang surface area. Alam nyo naman siguro ang surface area. Ano man pag hindi nyo pa alam, yan dapat ay napaka-basic na sa inyo. Yung mga palibot. Ano po? So, yan. So, ang magiging sagot daw po, taking the account of significant figures
which is 2. Kasi ang pinag-multiply natin ay 50, 26, and 8. So, may 8.0. So, 2 po ang significant figures niya. So, 350 ang naging final answer. Kasi ang 350, dalawang significant figures lang. O kaya naman ay 3. Isang significant figure lang iyon. Ano po? So, yun. Kayo na ang, or 3.5 times 10 to the second power. So, bakit nga 350 or 3.5 times 10 to the second power? Kasi ang pinag-multiply po natin ng pinakauna is 50, 26, at 8.0. Yun ang nasa given. So yung 8.0, kinakount natin as 2 significant figure, and 26, 2 significant figure. Yun ang pinaka-kokonte. Kaya sa final answer, dapat 2 significant figure lang din. 350 or 3.5 times 10 to the second power. Okay po? So dito, simple math, surface area, pinag-convert lang tayo. Pinakita lang kung paano gagamitin yung significant figures. Next is volume. Yun naman daw po ang tanong. Madali ang volume, diga? Length times width times height lamang po kapag ganitong ang given ay 3 sides. Length times width times height lamang. Pag ganitong rectangle ang given. Ano po? So, 50 times 26 times 8. Tingnan kung makukuha ang 10,400. 50 times 26 times 8. 10,400 feet cube. Nakuha? 10,000 for Maria Christine, Dimple, Claire, Jereza, Angela. Okay, nakuha. Ngayon, ang sabi, what is the volume of the interior of the house in cubic centimeter? So, dapat po in centimeter. So, i-convert po natin. Sabi dito, ang 1 feet daw po is 30.48 centimeters. So, 10,400 times 30.48 cube. Naka-raise din sa 3. Ano po yung conversion natin? Kasi, yung ating kino-convert is naka-cube. So, dapat ang conversion naka-cube din. So, tell me, did you get 294,495 and 204.6 centimeter cube? Nakuha yon, diga? Ang bilis naman pinutin sa calculator. Very good. Thank you. Now, sabi, taking into account the significant figures. Kasi, pinag-multiply lang natin ang 50 na may 3 significant figure, yung 500, 26, 2 significant figure, yung 8.0, 2 significant figure, ang final answer dapat 2 significant figure din. So, ang naging sagot, 2.9 times 10 raised to 8 cubic centimeter. 2.9, dalawa lang ang significant figure. Nakuha po yon. Okay, Maria Cristina, Cassandra, Angela, Kent, Dimple, Jean. Okay, thank you so much. Yung iba, nakuha din dapat ha. Madali lang po ito. Surface area and volume pa lang. Now, number 2. Sabi dito, express the answer in meters with the approximate number of significant figures and in scientific notation. Okay. So, yan po. Una, yung letter A. Sabi daw, 3.08 times 10 raised to negative 1 kilometers plus 2 times 10 raised to the third power centimeters. So, ang sabi dito, express the answer in meters. So, dapat naka-meters daw. So, ano ang pinakaunang gagawin? I-convert yung 3.08 times 10 to the negative 1 from kilometers to meter. Yung 2 times 10 to the third power centimeters, i-convert din into 2 into meters. Okay po? So, pindute sa calculator. Kung ang 3.08 times 10 to the negative 1, pag minultiply sa 1,000 ay magiging 308. Pindutin muna. Iba pag pinipindot sa calculator at hindi basta naniwala na sa aking ipinakita. Pindute. 3.08 times 10 raised to negative 1. Times 1,000. Kinonvert na guys ha into meters. So, 308 meters. Nakuha yung 308. Rachel. Okay. Jereza, Roxanne, Jean, Alexandria. Okay. Next, yung 2 times 10 to the third power centimeter naman. Gagawin nating meters.
So, 2 times 10 to the third power divided by 100. So, it's 20. Nakuha ba yung 20? Okay, Roxanne, Isha, Lady, okay, thank you. So now, parehas na silang meters ang unit. Pwede na tayong mag-perform ng addition na operation. Kasi hindi tayo dapat mag-perform ng operation kung ganito na pag-a-addin and pag-multiply tapos hindi magkakaparehas. Ano po, dapat pagparehasin muna ang unit. And sinabi naman sa atin na in meters. Ano po? So 308 plus 20, so 328. Sabi po, express the answer in meters with the approximate number of significant figures. Sa significant figures po na ating pinag-add, ilan po ang decimal point? Kasi di ba yun ang pag-addition? Decimal point ang ating tinitake into account. So 3.08 is 2 decimal point. 2.00 is 2 decimal point. Kaya ang sagot po natin dapat ay 2 decimal point din. So it's 3.28 times 10 to the second power meters. Nakuha po yun. Sabi kasi approximate number of significant figures and in scientific notation. Naintindihan? Dapat naka-scientific notation. Ano po scientific notation? Iyan, yung may mga naka-times 10 to the ganitong power. Ano? Yun po ang scientific notation. Nakuha ang letter A. Roxanne, Nathaniel, Angela, Jesusa, Lady Jean. Okay, thank you. Now, let's proceed with letter B. Ito naman, ipag-multiply. Okay, kita naman. 3.2. 4.0 times 10 raised to negative 3 times 1.3 times 10 raised to negative 8. Tiga ilang significant figures po? Tigda dalawa lang. 3.2, 4.0, 1.3. So, ang sagot natin dapat 2 significant figures lang din kasi multiplication ito. Ano po? So, 3.2 times 0.0040 times 0.00, ano? Kahit hindi nyo ito ganito, yung second line, idiretso na sa calcu. 3.2 times 4.0 times 10 to the negative 3, diretsuhin na sa calcu. Makukuha nyo na agad ang sagot. Okay? O, try mo nang idiretso sa calcu. Ang lalabas po sa calcu natin ay ano? Ano po lumabas mismo sa calcu nyo? Ma'am, yung 1.664 times 10 raised to negative 10 po. Okay, sige. So, parehas tayo. 1.664 times 10 to the negative 10. Alam mo namang ito ay cubic meter, di ba? Kasi tatlong length ang multiply natin. Ngayon, hindi naman natin pwedeng isagot basta ang 1.664 kasi 4 significant figures ito. So, i-round off po natin para maging 2 significant figures lang. Kaya, what we will have is 1.7 times 10 raised to negative 10 cubic meter. Nakuha po yun? Nagets naman kung bakit, okay, sorry, hindi ko nakikita agad ang inyong mga reaction kapag hindi ako palit ng tab. Now, problem. Sabi dito, Bina bought 3 kilograms and 760 grams of wool to make a carpet. How much more wool does she need to make the weight 4 kilograms? Actually, kahit nga hindi ganito ang inyong pagsusolve, alam mo na kung ano ang magiging sagot. Diga po? Alam mo na agad kung magkano ang kulang, 240 grams ang kulang. Sino dito ang hindi kayang isipin yun at kailangan pang himayin? Ang may 3 kilograms ka daw at saka 760 grams, 4 na kilo ang gusto mong magkaroon. Magkano ang kulang? Madali.
Pinahaba lang ang din dahil pinakita pa yung mga conversion. Pero in real scenario, kayo, alam nyo naman ang kilograms, may 1,000 grams sa isang kilogram. Ano po? So, madali lang. So, 3.76 kilogram na ito. So, 4 minus 3.76. Ano? Nakuha yon? Angela, Nathaniel, Brian Reb, Dimple, Jesusa, okay ha? I bet na intindihan. Ano? So, pinahaba dito, but in real life, you know what to do. Kasi syempre, sa totoong buhay, dapat mo naman talaga pagparehasin muna ang kanilang unit bago mo sila pag-aden. Pero ito naman ay napakasimpleng conversion because kilogram, grams, lagi natin ginagamit sa everyday living natin. So, napakadali na 240 grams ang kulang. Ano po? So, ito naman, about sa scalar and vector measurement. So, babasahin ko po. A bear searching for food wanders 35 meters east. So, papunta po sa kanan, gawi. East, 35 meters. Then, 20 meters north. So, pataas naman po, 20 meters north. Frustrated, so nalungkot ang bear at hindi pa rin niya nakita ang pagkain kanyang hinahanap. He wanders another 12 meters west. So, from that point, siya naman po ay pumunta sa kaliwa, 12 meters daw. And then, 6 meters south. Calculate the bear's displacement. So, yun po. Nakita? 35, 20, 12, 6. Nakita niyo yon? Yung una nating figure. Okay. So, sabi dito, paano natin makakalculate yung total displacement? Bago yon, transactions. Wala pa. Wala. February 6 na yan, wala pa. Nag-send naman ng picture? Hindi pa. Pala eh. Combine the vectors which can be added or subtracted. So, iyon po. So, kung ikaw ay pakaliwa, pwede mong isubtract sa kanya ang pakanan. Kung ikaw ay pataas, pwede mo naman din isubtract sa kanya ang pababa. So, in this case, ang meron tayo is yung 35 na pakanan, tapos 12 na pakaliwa. So, pag subtract, 35 minus 12. 35 minus 12 is 23. Mas malaki ang pa-east, so siya ay 23 meters east. Ano? So, common sense lang naman talaga po. Mas malaki yung pa-east 35, so kahit isubtract mo ang 12, siya ay pa-east pa din, ang kanyang direction. Now, we also have 20 meters north, and then 6 meters south. Ipag-subtract natin, 20 minus 6 ay 14. Ano po ang direction? E di pataas, kasi mas mataas po ang value ng pataas eh. Naintindihan? 23 meters east, and then 14 meters north. Ngayon, siya naman ang pagdudugsungin natin, since yun ang nakuha natin. So, 23 meters east at 14 meters north, yung kanyang hypotenuse, yun po ang ating resultant. Yun ang ating displacement na hinahanap. Yung total displacement ng bear. Naintindihan? Okay, so ano po una natin gagawin? So, Pythagorean theorem. Trigonometric function. Yung c squared is equals to a squared plus b squared. So, ito, ang R natin o yung displacement A squared ay square root ng 23 squared plus 14 squared. Ganun lang kadali. So, pindutin sa calcu. 14 squared plus 23 squared is equals to 725. Square root of the answer is equals to 26.93 meters. 26.93 meters. So, nakuha na po natin ang displacement nung bear. Ano po? Ngayon naman, kailangan natin ang degrees. North of east. So, TOA. So, katowa. TOA, opposite over adjacent.
So, dito po is 14 over 23. So, paano siya pipindutin sa calcu? Shift, tangent, 14 over 23. Ang lalabas po is 31.33 degrees. Ano po? Pero pwede naman tayong sumagot ng 31 na lang. Siguro sa mga exam and quizzes, wag na mag-decimal points sa degrees. Ano po? So, yan. At alam mo naman siya ay going north of east. So, ang final answer po natin is 26.93 meters, 31.3 degrees north of east. So, yun po ang final. Naintindihan? Okay. Nakuha ba yung 26.93 tsaka yung 31.3? Nakuha nyo ba yon? Okay, so I bet nakuha ni Lady, ni Justin, ni Isha, ni Dranrev, ni Angela, okay, si Mark, okay, thank you. So, yun lang po. So, kumbaga, yung diniscuss natin na concept last meeting ay atin lang binigyan ng sample. Ano po? So, hindi na natin ko na pinakadamihan yung example kasi naman, guys, napakadali naman. That should be basic for you. Ano po? At kahit naman paulit-ulitin natin, ayun lang din ang kakalabasan. So, basta, master kung paano siya sinosolve at ginagawa at saka ang pagbilang ng significant figures, alam nyo na yon. Ano po? Huwag na kayo magalit na kayo ay minute ko today, ha? At napakabilis lang naman sorry na, aking binawi. Ano? So, ano iyon? May nag-message? 4 plus 4. Okay. Kala ko kung ano. Sige. So, yun lang naman. No, yun lang tayo today. At least nabigyan ko naman ng linaw yung mga pinagsasabi natin last time na kapag-solve naman tayo. Ano, paulit-ulit lang. Sa damihan natin, yun at yun lang din naman. Alam ko na, ma'am, ganitong significant figure. Pag nag-add, decimal place, kapag nag-multiply yung bilang ng significant figures. Oo, ma'am, tama na. Okay? So, yun. Huwag din kakalimutan ng Pythagorean theorem, ha? Napakadali. A squared plus B squared, square root noon. Yun na ang resultant natin. TOA, opposite over adjacent. Baka makalimutan pa. Alam ang north, alam ang south, alam ang east, alam ang west. Baka naman alam mo nga ang isolve. Hindi mo naman na-drawing kung saan ang east at west. Ikaw naman pa rin nagkabalibal-tong na. Ano po? O siya, sige, yun lang. 1:30. O, inyo na ang mga oras. Inyo na. Siya, ako yung una na. Bye-bye. Thank you po, ma'am.